dito sa People's Tonight. Oo. So mga kababayan, meron ako ipakita sa inyo na kung saan ay itong bank account ni Sarah. Speaking of bank account ni Sarah, mga kababayan ha. Actually mga kababayan, hindi po ito gawa-gawa, hindi po imbe-imbento. Alam niyo po, according dito kay tawag dito, Marites Dangkilan Bitog ng Rappler News, sabi niya, bank account ni BP Sara bubulaga sa impeachment trial. According dito sa veteran journalist, no, na si Marites Dagilan o Dangilan Bitog ng Rappler. So, isa po ito mga kababayan sa aabangan natin itong patungkol nga sa ni Sara Duterte, mga kababayan, bank account niya. No? So, wag kayong mag-expect na hindi lalabas ang bank account ni Sara. Ngayon, kapag itong bank account ni Sara Duterte, ito ha, mga kababayan, sabi mismo ng reporter ng Rappler na si Marites Bitug, no, isang veteran journalist na bubulaga daw sa impeachment itong bank account ni Sara. Dito ninyo malalaman mga kababayan kung gaano kalaki ang laman ng bank account niya. Kasi actually ito iniimbestigahan na to ng Kongreso, ng House of Representatives. Ngayon pag nakita ito ng mga DDS, alam ko naman at sure naman po ako na ang DDS sabihin nila, natural lang yan, nagkakaroon ng kanyang kalaking pera yan kasi politician yan eh. Natural lang yan kasi sumasahod yan, nasa gobyerno yan eh. So, ganyan yan para sa kanila. Pero para sa ating mga ordinaryong Pilipino na against kay Sara, syempre unang tatanungin natin, saan niya galing yung ganyang kalaking pera? Paano siya nagkaroon ng ganyan? Wala naman siyang business. Di ba? Magkano lang naman ang sahod niya bilang Vice President? Bakit may ganyan siya? Maki-question to eh. Si Sara nag-umpisa pagiging mayor 2016. Nag-vice mayor siya sa tatay niya noon. Tapos naging mayor hanggang sa naging vice president. So ilang taon pa lang siya. Kumbaga parang 10 years, no? So sa loob ng 10 years, tatanungin nyo, bakit ganun kalaki ang pera niya? Siyempre sa mga DDS, unang sasabihin lang, natural lang yan, politiko yan eh. Ito, basahin natin yung article dito ng People's Tonight News mga kababayan. Sabi dito, sinabi ng veteranong mamamahayag na si Marites Dagilan Bitog sa kanyang komento sa isang post sa social media na hindi dapat mabahala ang publiko sa posibilidad na makalusot si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial dahil sa pagkahalal ng mga kaalyado nito sa politika sa Senado na lilitis sa kanyang kaso. Ngayon, naniniwala si Bitog na may posibilidad na maungkat ang mga bank account, no, ni VP Sara sa impeachment trial kung saan maaari di umanong matukoy ang paglilipat ng milyong halaga ng government fund na kwinestyon ng mga mambabatas noong kasagsagan ng investigasyon ng Kamara. Oo, kabila dito ang controversial na 612.5 million pesos halaga ng confidential fund mula sa Office of the Vice President or OVP at sa Department of Education or DepEd na dating pinamunuan ni Vice President Sara. This can be matched with the release of her confidential fund as a Vice President and DepEd Secretary, apart from showing the vast difference between her salin, statement of asset and liabilities and network, and bank deposit. Paliwanag ni Bitog na kilala sa investigative journalist. Ang pahayag ni Bitog ay bilang reaksyon sa ipinost ni Pinoy Pulitzer Prize awardee na si Manny Mugato ngayong Martes, Mayo 20, kung saan inihayag nito ang posibilidad na mapawalang sala si BP Sara sa impeachment bunsod sa pagkahalal ng mga pro-Duterte candidates sa Senado. Pero yun nga lang, hindi mawawala doon na
malalabas talaga ang bank account ni Sarah. Ngayon, matatanong ang tao, saan galing ang milyones na yan? Maki-question ka eh. 'Di ba? Pwede mo namang sabihin magkano ang sahod ng Vice President. Sabihin natin, 1 million a month. Oh, ilang taon ka pa lang namang nandyan. So, 12 million ka sa isang taon. Di ba? Oh, so 22, 23, 24, 25. Oh, 12, 24, dalawa. Oh, may 48. 48 million sa 4 na taon. Eh kung sumubra ang kanyang pera na 48 million, kasi halimbawa lang, example lang ha, 1 million a month. So 12 million sa isang taon. Oh, sa dalawang taon, 24. Sa dalawa, 24, 24, 48. 48 million sa 4 na taon from 22, 23, 24, and 25. Actually, 25 hindi pa tapos. Ngayon, kung may the rest money dyan, syempre, kakalkalin na naman ng Congress yun kung saan galing yung mga yon. Oo. So, ang problema ngayon dyan, mga kababayan, anong sasabihin ng taong bayan pag lumabas ang bank account niya? Siyempre, ang taong bayan, hindi natin maano ang isipan yan. Hindi natin makontrol. Kasi isipan nila yan eh. Number 1 dyan ang isipin, oo nga naman, bakit siya nagkaroon ng ganyan kalaking halagang pera? Eh magkano lang naman sahod niya bilang Vice President? Kung tanungin naman natin kung ano ang business niya, napaka-imposible naman na sa kabila ng problema niya, sa kabila ng pag-iikot niya, at sa kabila ng stress niya, nagawa pa niyang kumita ng milyon-milyon sa business niya. Yan ang malaking katanungan ngayon, mga kababayan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na meron siyang 2 billion sa kanyang bank account. So, paano nangyari? Nagkaroon siya ng 2 billion, halos, di ba? Ano ba ang salin at asset niya? May nailabas ba niya yung salin at asset niya? Pinakita ba niya sa publiko na may salin at asset siya? Yun ngayon ang tanong, mga kababayan. Di ba? Ma'am Eileen Ovilia, mega love shout out po. And kay Ma'am Marisa Borromeo Marcoleta, mag-isa kang mag-debate. Di ba? At saka mga kababayan, ano kayang isipin, no, ng ano kayang sasabihin ng mga tao? Kasi imagine ninyo ha, mga kababayan, imagine ninyo, maglilitis sa impeachment ni Sara sa Senate. Siyempre, naka-live yan. No? Habang pinapanood ng taong bayan ang live ng impeachment trial niya sa Senate, ang reaksyon ng Pilipino doon ay sari-sari. Merong matutuwa, merong magagalit, may mga doubt, may magtataka, at merong mga makakapagmura. Totoo yan. Yung mga sinasabi ko, pag start ng hearing niya sa June, una, ang sasabihin ng tao dyan, putang ina. Bakit ganyan? Bakit ganun? Saan galing yan? Hala, ba't ganun? Ay, ganyan? Ay, ganun? Hala ka. Hindi mawawala yan. Ganyan yan, mga kababayan. Unang reaksyon ng tao, syempre tatanungin yan eh. Ito po ang bank account mo. Ito ang laman ng bank account mo. Saan galing ito? Questionin yan eh. Hindi man yan pwedeng sabihin yan na pwedeng kasuhan niya yung naglabas ng bank account. Natural yan na makalkal ang bank account niya kasi issue sa pera. Pera ang pinag-usapan dyan. Ma'am Miriam De Los Santos, maraming salamat sa yung 15 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po. TGR, mega love shout out. Marcolita, di nga kita binuto kaya nagtaka ako bakit pumasok ka pa. Sabi ni Ma'am Teresita. Di ba? Yun ang unang tatanungin ng tao ngayon, mga kababayan. Ay, ganyan kalaki? Ay, may ganyan siyang pera? Anong negosyo niya? Saan galing? Siyempre, hindi mo, kahit tanungin mo saan galing, ang isipin agad ng tao, sa confidential. Saan niya dinala? Paano siya nagkaganyan? Unang tanong talaga ng tao, pag ilabas, no, na ebidensya at isa sa kakalkalin dyan yung bank account niya, unang tanong ng tao, hala, ang laki. Saan galing? Di ba sa confidential? Paano siya nagkaganyan? Kasi tayo, mga Pilipino, hindi pa nag-umpisa, makakapanghusga ka na. Ngayon, pag nakitaan mo doon, meron siyang 100 million sa kanyang bank account. Siyempre, ang isipin ng tao, magkano ba sahod niya? Ganun yan eh. Magkano ba sahod niya bilang Vice President? In 4 years. Siyempre tatanungin yan, napaka-imposible naman na ang bank account ni Sara hindi malalamanan ng 100 million. Ano kasi, Laila de Lima? 7 million lang ang pera?
Kay Cynthia Villar nga, 3 billion ang kanyang sell-in at asset, yung pinalabas niya sa Senate. Kung ilan ang pera niya, 3 billion. Si Manny Villar, Cynthia Villar ang pinakamayaman na senador sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba? Alam mo, Edwin Ibardo, huwag mo kong patigilin, mag-vlog ka ng sayo. Di ba? Para hindi ka maano. Huwag ka manood kung ayaw mo sa akin. Pakialam ko sa'yo, putang ina ka. Di ba? Di ba masakit, mamura? Ngayon, mga kababayan, unang isipin ng tao, hala, laki ng pera niya. Saan galing? Siyempre, ang isip agad, confidential. So, magkano ba sinahod niya? Bakit nagkaroon siya ng ganyan? Ngayon, take note mga kababayan, buong sambayan ng Pilipino ang makakapanood niyan. Live yan. Napaka-imposible naman. Impeachment, hindi nyo ilalive. Ilalive niyan sa Senate niya eh. Di ba? Iris Ledesma, mega love shoutout po. Sa Senate nga at saka sa Congress, yung kay Digong, naka-live nga yun eh. Kaya mga kababayan, aabangan po natin. According nga dito, sa isang tawag dito, veteran journalist na si Marites Vitog, ay grabe po, lalabas daw po ang bank account ni Sara Duterte sa paglilitis. Ayan bank account ni Sara Bubulaga sa impeachment trial according kay Marites Dangkilan Vitog ng Rappler. Naku, mga kababayan. Kay Irap din noon naka-live, sabi ni Lani G. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, ito yung nakaka-excite sa totoo lang. Makwan, mega love shoutout po. And kay Ma'am Priscilla Ramasami, mega love shoutout po. And kay Philippines Scrapping Metal, kung pera lang pag-usapan, si Marcos ang may pinakamalaking pera, nasa Hong Kong at nasa Taiwan. Actually, para sa akin, Philippines Scrapping Metal, wala naman akong pakialam kung may mga pera ang Marcos sa Hong Kong, sa Taiwan. Kasi kung may nakita kayong ganyan, i-file ninyo. Diba? Simple lang naman yan eh. Sir Maki Kwan, mega love shoutout. Ganun lang naman yan. Kung pera lang pag-usapan, si Marcos marami talagang pera. Ngayon, kung galing niya sa nakaw, i-file ninyo sa ombudsman. Tignan nyo kay Sara, ang tao nagtaka saan galing ang pera niya at saan niya dinala ang confidential fund. Diba? I-file. Ayun, ita-trial na sa impeachment trial na ngayong Hunyo. Ganun ang gawin ninyo para masagot ninyo ang mga katanungan sa mga isip ninyo. Di ba? Kung ngayon may nakita kayong kababalagan kay BBM, pagnanakaw, corruption, i-file ninyo. Kasuhan ninyo si Marcos para malilitis din. Ganun lang naman, napaka-simple. Kahit sabihin ninyo may immunity si BBM, pumunta kayo sa ombudsman. Doon kayo sa ombudsman mag-file. Pinailan nyo nga nung nakaraan, di ba? Pinailan nyo si Romualdez. Ngayon, kung marami mang pera ang mga Marcos, ipunin ninyo lahat ng ebidensya. Yeah? Ipunin ninyo lahat ng mga ebidensya at i-file ninyo para ma-impeach din si Marcos. 'Di ba? Ganun lang naman. Kay Sara nga, 'di ba? Maraming tanong, maraming question kung saan niya dinala. 'Di ba final nila? Ngayon ililitis, malalaman ninyo. Ngayon kung puro kayo dyan kwento, puro kayo dakdak, puro kayo salita, hindi nyo i-file, paano maniniwala ang mga tao sa inyo? Paano nyo mapa-impeach si Marcos? Diba? Ganun lang yun. Para mapaniwala ang mga loyalista na nakasuporta kay Marcos at mga kakamping na totoo ang sinabi ng mga DDS na magnanakaw ang Marcos, maraming ninakaw si Marcos na pera, i-file ninyo sa ombudsman katulad sa pag-file ng Congress at Senate kay Sara. Diba? Hindi kayo puro kayo intriga. Kaya nga minsan masasabi ko itong mga DDS, mga walang paninindigan, mga impokrito. Diba? Mga wala. Huwag kayong maniwala sa mga DDS na yan. Ma'am Grace Avilla, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po. Diba? Napaka-simple lang naman. Hindi yung puro kay kwento. Si BBM magnanakaw, tinakbo ni BBM yung gold reserve, sabi ni Digong. I-file ninyo. Diba? I-file ninyo. Sabi nga ni BBM
Pakinggan ko yung mga hinaing ninyo. Oh, kakasabi lang ng podcast ni BBM at ni Katunying, di ba? Oh, kung ano ang mga reklamo ninyo, bukas ang Malacanang. Pumunta kayo doon, kung may mga hinaing kayo, papakinggan kayo ng presidente. Yeah. Ngayon, kung puro kayo imbento, tinakbo ni Sara, ni Lisa at ni Marcos ang pera sa gold reserve, binenta sa Hong Kong, meron sa Taiwan, asaan ang pruweba kung puro kwento lang? Ito, hindi kwento. Yung impeachment ni Sara, yan ang totoo. Walang kwento dyan. Di ba? Ngayon, kung gusto nyo na mapaliwanagan at maniwala ang mga loyalista na nakasuporta kay Marcos at bababuyin siya ng mga vlogger na sumuporta sa kanya, ilabas ninyo ang ebidensya na nagnakaw siya. Kasi ako mismo voluntaryo, pag napatunayan kong nagnakaw si Marcos, ako mismong mumura sa kanya. Diba? Hindi lang mura abutin niya, araw-arawin ko pa siya. Ngayon, ang tanong, nasaan ang pruweba? Ngayon, magagalit kayo sa akin kung bakit ganun-ganun na lang ang reaksyon ko kay Sara. Hindi niya masagot-sagot. Na-file na sa Congress, na-impeach na nga siya ibig sabihin na impeach sa Congress, totoo na hindi niya masagot at ninakaw niya ang pera. Kaya nga abangan ninyo yung bank account ni Sara, bubulagayan sa impeachment trial niya sa Senado. Ganun lang naman puro kayo kwento. Si Marcos magnanakaw, si Marcos tinakbo ang gold reserve, si Marcos ang BICAM budget. Puro kayo salita, i-file ninyo. Diba? Katulad sa ginawa ngayon kay Sara. Final. Lilitisin siya sa Senado. Diba? Hindi yung puro kayo kwento. Putang ina, kwento kayo ng kwento. Paano kayo papaniwalaan? Ultimo nga picture ni Digong, putik, ginawang rebulto. Sabi ninyo, ang may gawa, Dutch National. Ano, Dutch National? Magpakapagod, maghulma-hulma ng mukhang tae. Yung mukha ni Digong doon, nagawa sa putik. Tapos ipapakalat ninyo, ang Dutch National may gawa. Hindi kayo papaniwalaan yan, mga kababayan. Bakit? Mga tanga kayo hindi kayo papaniwalaan mga DDS. Ang tanga-tanga ninyo. Puro kayo imbentong kwento, puro kayo paninisi, puro kayo issue. Asan yung proof? Ito yung totoong katotohanan na si Sara nagnakaw ng pera kay hindi niya masagot-sagot. Kaya nga siya na-impeach sa Congress Ma-impeach ba yan kung nasagot niya? Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, simple lang naman yan Para sabihin ninyo, nagnakaw ba talaga si Sara? Bakit hindi nyo subukang tanungin? Ba't hindi niya masagot? At bakit siya na-impeach pala sa Congress kung hindi talaga siya nagnakaw? Di ba? Ganon ang katotohanan. Lalo na yan, sabi ni Marites Vitug ng Rappler, isang batikang journalist, veteranang journalist. Ang sabi, bubulaga ang bank account ni Sara sa impeachment niya. Doon yung malalaman, ang laki po ng pera niya. Saan galing? Doon yan. Yun ang tanong. Eto, sabi, anong isasagot niya? Di nga nagnakaw. Di ba puro kasi kayo paninira? Alam mo, Sara Kagawad, napakasimple lang naman yan Ano bang sabi ni Panelo tungkol kay Harry Roque? Kung walang kasalanan si Harry Roque, umuwi siya ng Pilipinas. Bakit nagtatago siya sa ibang bansa kung wala siyang kasalanan? Ngayon, kung panggigipit ng gobyerno yan, hindi naman po siguro siya papatayin ni BBM. Ang sabi ni BBM, umuwi sa Pilipinas at sagutin kung saan niya dinala ang milyon-milyong pera na walang dokumento. Di ba? Kapag ikaw nagtago, ayaw mo harapin ang kaso mo, anong ibig sabihin? Guilty. Ngayon, kung hindi guilty si Sara, di dapat sinagot niya. Ngayon nga sabi ni BBM, hindi sana hahangtong sa kwentong chicherya kung sasagutin lang niya. Hindi naman sana hahantong sa ganitong problema Simple lang, sagutin mo kung saan mo dinala, anong pinanggamitan mo. Thank you. Tapos, bakit kailangan? Marami pang lusot, marami pang daldal, marami pang kemerot-kemerot. Diba? Yun ang katotohanan. Sunod mga kababayan, dito tayo kay Bato de la Rosa.
Mm. Eto ha, mga kababayan,